share some little blessings. Una naming nilapitan si Kuya na nagtitinda ng ice cream. Siyang una naming napili dahil sa kanyang kasipagan at sa araw-araw niyang pagtsatsaga sa init at pagod. Lumapit kami sa kanya at si Shara ang bumili ng ice cream para magkaroon kami ng pagkakataon na makausap siya ng mas personal. Kasama ko sina Kevin, Dana at Jasmine habang kinakausap namin si Kuya. Tinanong namin siya kung meron na ba siyang plano ngayong Pasko. Ang sabi niya, Tamuti balak yung akwan nga hahanda yung uncle kalakasay nga siya. Siyempre di ba uncle adati isla ganap nga kwa di pa nakayanak ni Apo. Bye. Dahil doon, nag-abot kami ng simpleng panghanda bilang tulong at sorpresa para sa kanya. Sinabi rin namin na galing ito kay Lord at mas pinatibay din namin ang loob ni Kuya. Ang Diyos ay hindi natutulog kaya lumaban lang ng patas sa buhay dahil darating din ang mga biyaya sa tamang panahon. Makikita sa mukha ni Kuya ang saya at taos-pusong pasasalamat. Kahit maliit na bagay, nakapagbigay kami ng konting ligaya ngayong Kapaskuhan. Sa sandaling iyon, na-realize namin na hindi kailangang malaki ang ibigay para makapagpasaya ng kapwa. Minsan, sapat na ang kabutihan, malasakit at pag-alala. Ang simpleng paglapit namin kay Kuya ay naging paalala na may taong handang makinig, tumulong at magbigay ng pag-asa sa gitna ng hirap ng buhay. Pangalawa naming napili ay ang isang ale na nagtitinda ng isda sa kalsada. Kitang-kita namin ang kanyang pagod habang naglalakad sa init ng araw. Kaya nilapitan siya ni Alwin, Alina, Mia at Mika. Tinanong nila kung may plano na siya ngayong Pasko. Ngunit ang sabi niya, dati kwan, plano yung makanan kada ko? Kada maganday dati katang sang-sang mo na lang. At dahil dito, nagabot sila ng konting panghanda para makatulong kahit papano. Nung inabot namin ang tulong, napangiti siya ngunit agad ding nagtanong kung magkano iyon. Dahil akala niya ay tinitinda namin at kailangan niyang magbayad. Ngunit agad naming sinabi sa kanya na hindi ito magbabayad dahil ito ay regalo. Ito ay biyaya mula sa Diyos. Nakita namin kung paano nagbago ang kanyang mukha dahil sa pag-aalinlangan hanggang sa taos-pusong kaligayahan at pasasalamat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman namin na ang maliit naming tulong ay naging magaan sa kanyang kalooban. Napagtanto rin namin na minsan, hindi lang material na bagay ang naibibigay ng isang simpleng kabutihan, kundi pag-asa at lakas ng loob na may Diyos na gumagawa ng paraan at mga taong nagmamalasakit. Huli naming nilapitan si nanay na namamalimos sa may pasukan ng 7-Eleven. Tahimik ko siyang tinanong kung ano ang pangalan niya at sinabi niyang Erlinda ang kanyang ngalan. Mabaling ba ang mga interview, ante? Mabaling ka ba nga ma-interview? Adala damagok ko, ma. Ha? Adala ko madamagok. Nyanagan mo, ante? Mini. Tagatoy ka? Sunod ko namang kinumusta kung araw-araw ba siyang namamalimos doon at oo ang sagot niya. Nabahala ako kaya tatanong ko kung paano niya kinakaya ang init sa lugar na iyon. Ngunit hindi siya nakasagot. Huli kong tinanong kung may plano na ba siya para sa Noche Buena. At muli ay hindi na naman siya nasagot ang tanong. Sa bandang dulo, iniabot ko sa kanya ang kaunting tulong na dala ko. Iyawid mo, ante. Taad dati malutong, iyawid mo. Taad dati malutong, puno ko, Paskwa. Galing ta Apo, iyawid mo Natanging hiling ko ay kahit papaano ay makakatulong sa kanya ngayong Kapaskuhan. Palaging tatandaan, ang kabutihang nagmumula sa puso ay paalala na ang Diyos ang tunay na diwa ng Pasko at bawat panahon. Sa mga ngiting ating naibabahagi, siya ang nagbibigay lakas, pag-asa at bagong direksyon. At sa bawat gawa ng malasakit, nagiging daluyan tayo ng kanyang pag-ibig at liwanag sa anumang sitwasyon.